ginagawa, ikot sa umaga, no? Tapos halimbawa marami siyang makita ng mga kung ano-ano na gumagalaw, yung mga insekto. No? Tapos isprehan naman. Tapos mayroon namang abono. No? So, ibig sabihin na maraming gagawin. No? So, balit pag masanay, wala naman yan kasi siyempre yung mga farmers ay backbone of our nation yan. No? So, di ba? Ganun lang talaga. Pero ngayon, madali na po. No? Dahil, ano ba, mayroong magsaka, pwede maiparotor. No? Ibig sabihin na makina na po. No? Tapos, wala pa tayong planters, no? Tulad sa South Korea na may mga planters na. So, yan, pagtiyagaan yan. Tapos, pagkatapos yan, na chine-check every morning, every day. No? So, pagkatapos na marotor yan, kung may tubig, pwede nang i-bao-bao, yung tawag lang na bao-bao. So, yan. Tapos, marami pang proseso. Mayroon pang ihabay, mayroon pang hanggang pagtanim. Sa pagtanim, binabantayan yan sa mga ibon, no? O kaya sa mga sa mga alagang hayop ng kapitbahay, binabantayan yan para hindi mabawasan. Tapos pag medyo sumibol na siya, no? Mayroon namang pang-spray doon para sa tinatawag para hindi susunod ang mga weeds, no? O kaya yung mga damo-damo. Kaya matyaga talaga, no? Tapos of course, no, pagdating ng harvest, no, siyempre piyesta yan. So sa Israel, ang ginagawa nila pag mag-harvest, no, mayroon silang celebration. So ganoon din sa atin. Pero ngayon medyo umiiba na dahil siyempre nung halimbawa noon yung unang panahon na pag maka-harvest, lasingan na po yan. No? Pero ngayon parang umiiba na, parang naano na yung tao na mahirap pala pag maglasing. No? Instead na maging maayos, nag-away-away dahil sa kalasingan. No? So, ibig sabihin yung pinupunto po natin dito, yung farmers na nagtiyaga. So, ganoon din sa ating prayer mga kaibigan. No? So, dapat manalangin tayo na walang patid talaga. Pray without ceasing. No? So, ibig sabihin tiyaga yan. So, pag mayroon tayong hiningi kay Lord, so parang farmers yan na matagal hinihintay natin. No? So, ang sabi dito, no? Matyaga nating hinihintal ang pagsagot ng Panginoon ng ating tinatawag na sagot sa ating panalangin. So, natural lang po naman yan. No? Kasi lahat naman tayo ay nagpipray. Tapos, siyempre, matyaga nating hinihintay ang pagdating ng pagsagot ng prayer sa atin ng ating Panginoon. So, yan, no? Para tulad ng isang farmers, no? So, biro mo yan, no? Lumulod sa umaga, nag-praise and worship, nag-Bible reading, at kung ano pa, no? So, yan ang prayer, no? Parang nagtsatsaga rin. So, ang pinupunto dito, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, ibig sabihin, habang tayo nabubuhay mga kapatid, yun dapat ang ating gagawin na pakaganda. No? Pagising sa umaga, siyempre prayer tayo. No? So, awit ng papuri, awit ng papasalamat, at awit ng pagsamba sa ating Panginoon. So, di ba napakaganda pag yan po ang gagawin natin. No? So, prayers yan. No? So, yan. Kaya napakaganda. So, yan, araw-araw. No? So, matyaga tayo. Nagawin natin na number 1 palagi ang ating Panginoon sa araw-araw nating buhay. So, natural lang yan na mayroong mga challenge sa buhay, mga hamon sa buhay. So, balit, matyaga rin po tayo na pag-aralan at sambitin muli ang mapangako ng ating Panginoon. Na anuman ang challenge natin sa buhay, o anuman ang pagsubok natin sa buhay, anuman ang hamon sa ating buhay, huwag natin kalimutan ang kanyang instructions, no? Na huwag magulimihanan, huwag ma-stress, huwag malungkot, huwag mamroblema, sa halip ay sa magitan ng daing, pasalamat at panalangin, sabihin sa kanya ang ating karaingan. O, di ba napakaganda at napakabuti pag tayo ay sa ating Panginoon. So, maraming salamat, no, sa inyong pakikinig sa ating
gawain sa umagang ito, no? So yan po ang sa ating Panginoon, no? Tapos dito siya, no? So ano pang sabi niya dito na maliban sa tulad ng mga farmer, so ating babasahin sa muli dito. Kaya mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani sa kanyang bukirin na inabangan. Yan, sa kanyang bukirin. No? So dito mga kapatid, dito halimbawa tayo nagpe-pray at saka sagutin ni Lord ang ating prayer. No? Parang ulan lang na dumarating. No? Basta mahalaga na maniwala tayo na si Lord ay sumasagot ng panalangin. At of course, gawin natin ang ating makakaya. No? So gawin natin ang ating tungkulin. Gawin natin ang ating dapat na gawin upang mga kapatid, habang tayo naghihintay ng kanyang sagot sa ating panalangin, siya ay nakatingin sa atin. No? So, God is watching us from a distance. So, yan. Tapos ito naman, mayroong isang at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. No? So, ang ulan ay blessings, mga kaibigan. So, yan, no? So, ibig sabihin na napakaraming blessings pag sinasabi natin tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan niyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. No? So, dapat din kayong magtiyaga, tibayan niyo ang inyong loob. So, ibig sabihin na habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, dapat tayo tinatawag na steadfast. No? So, ibig matatag tayo. So, maging matatag tayo, tibayan natin ang ating loob. So, ibig sabihin niya na sa ating mga kapatid, hindi natin kaya. Subalit sa tulong ng ating Panginoon. Ano ang sabi sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ who gives me strength. So, ibig sabihin na bibigyan tayo ni Lord ng tinatawag na bigyan niya tayo ng lakas upang ating pong makaya, no? Ang lahat ng mga challenges sa ating buhay. So all things, mayroon din ko sabihin na sa Bible na all things work together for good. Subalit tibayan natin ang ating loob. No? So yan, no? So ibig sabihin na yung ating ginagawa palagi na prayer, praise and worship, tapos yung pagbasa ng Biblia, hindi po natin dapat kaligtaan. Araw-araw po yan. No? So, yan. Tapos dito sa mga kapatid, huwag kayong magreklamo.